Since 1994, 2024, 30 years. 30 years po na pagsakripisyo, pagtitiis, pagsunod. May bagyot unos, may pagsubok, may kainan, may kabigatan, may kalungkutan, may kagalakan. Buhay ko may aking iaalay, binglang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Amen po ba? Wala eh. Bless. Why? Isa kang pinili ng Diyos upang tumugon, sumunod sa kalooban niya. Ipahayag ang mabuting balitang ebanghelyo para marami pang maabot, makakilala sa Kanya. Amen po ba? Sino po ito? Si Jesus. Amen? Kaya 30 years serving the Lord. Mayroon pong, nang umpisa tayo sa Panginoon, marami tayong uhugin pa, sipunin pa, matampuhin pa. Nakuha niyong as a baby, as a toddler, kailangan natin humakbang dahan-dahan, dadapa, bangon ulit, dapa, bangon ulit, hanggang maging matibay tayo sa ating pananampalataya. Amen? Kaya ganun din nangyayari dito sa ating mga kapatiran, bata man o matanda. Pag hindi pa rin tumibay buto niyan, bangon ulit, takbo ulit sa takbuhin ito. Dahil ang ating reward, ang kaharian ng Diyos. Yung kaharian na hinanda na ng Diyos para sa bawat isa. Para kung wala ka pa ngayon kaunawaan or wisdom, yun pong tinatakbo natin, mga kapatid. Yung reward from the kingdom of God. Amen? Kaya hindi po ito binabaliwala ng Diyos, yung pagsakripisyong ito. Kayo dito lang kayo sa arenda may pagsubok eh. Sa bahay mo lang, sa church, sa kapatiran, sa kapitbahay. Pero yung pagsubok ni Pastora mula sa iba-ibang lugar, iba-ibang lahi, ang dami. Buti na lang na-overcome. Naintindihan niyo po? Why? Kaya ako'y susunod sa iyo upang ipahayag ang iyong salita. Ayawan ka man, i-reject ka man, i-criticize ka man, alam mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. Kaya yan daw yung mga puso nyo, mga ngaral tagapagturo, diyan kayo ayusin at hubugin, gawin pa. At maging ganap, sakdal ang inyong paglilingkod sa Diyos. Kasama po yan. Amen? Kaya hindi biro po yung mga magtuturo, mga ngaral, magpayag ng mabuting ebanghelyo ng Diyos. Dahil ikaw mismo tinuturuan na habang nagtuturo ka, ikaw mismo, you need to search who you are. Naggawa ka na ba? Naayos ka na ba? Okay ka na ba? O hindi ka pa rin okay? Amen? Kaya, God is a good God. Hanggang mayroon siyang habag sa buhay mo, patuloy ka. Kasi kung huminto na yung kahabagan ng Diyos sa buhay mo, kawawa ka. Naintindihan po ba natin? Kaya tama yung sinabi ng kapatid natin na kulang pa rin. Maghapon ka na nga nagpupuring pasalamat. Parang kulang pa rin ang oras ko, Lord. 30 years. Isipin nyo na lang. Ha? No. Papa, 1994. Tama po? 2030. Oh, 20 years lang daw siya. Siya siguro. 30, 94, 20. Tama mo ba? So parang hindi naman tumanda, di ba? Tumanda ba tayo dyan? Ibig sabihin nagmamature na kahit anong klaseng pag-ugali ng bawat isa na iyong tinuturuan, kaya mo mahalin at unawain. Dahil ako mismo na makasalanan, kinabagan din ng Diyos at binigyan din ng pag-asa na makaunawa, makakilala, at makasunod. Naintindihan po ba natin? Kaya hindi natin tingnan ng bawat isa kung anong kainaan, kakulangan, kamangmangan. Only the Lord knows who you are. Amen! Kaya ganun po tayo magtiyaga. Kaya nga may pagtitiyaga at pagtitiis. Amen po ba? Kasi bawat individual dito may kanya-kanyang yung peculiar. Hanapin nyo na sa dictionary yan. Unique. Character. Meron dyan tampururut. Madaling
nasaktan ako, na-offend ako. Tinanong mo lang. Yung sa akin nga naranasan Sabi ko, kulang ang prayer sa church. Yung lang word, nagwala na. Bakit mo alam mo nagpipray ako? Hindi. Yun lang word, sabi ko, kulang ang prayer sa church. Why people reacted? Ganon. Halos kakagating ka na o sakmalin. Only that word. To be honest with you, I cried out to God for a month. Parang nasaktan din talaga ako na, yun lang word na yun Sabi ko, kulang prayer yung church. Hindi dito sa bansang Amerika. Yung mga matang manunuri ay nakatingin lahat. Yung accusation at rejection sa sinabi mo, hindi kaya nilang lulunin. Ano tawag doon? Prideful. Hindi kayang tanggapin, iswallow ang pride na gano'n ang tao. Kasi hindi naman isang taon sinabihan ko. In general, the church itself, the body of Christ, the congregation, walang panalangin. Mas gusto pa nila mag-outing. Mas gusto pa nila mag-party-party. Pero pag during prayer meeting, bilang lang din 3, 5. Hindi lang din dito. Sa ibang sulok ng mundo, ganun din po. Pagdating sa katotohanan, pagdating sa Diyos, walang oras at panahon ng marami. Kaya parang nandun na rin papuin niyo po, Sister Baby. Parang ganun na rin po yung ating, hallelujah. Even in different country, ganun din pong sistema ng mga Kristiyano. Bilang lamang po yung namamagitan na nanalangin para sa bayan, para sa kanilang bansa at para sa kanilang pamilya. So yun po ang kulang, church. In your family, in our family, in your own Jerusalem, huwag nating kaligtaan manalangin araw at gabi that the Lord our God can protect us. Kailangan mo ang Diyos Pag kailangan mo ang Diyos, tawagin mo siya lagi. Through prayer. Kasi wala kang kakayanan mag-isa kung wala ang Diyos sa buhay mo. He is the only have that authority given by the Father. The way, the truth, and the life, siya lang makapagligtas sa atin talaga. So, why pray? When you need God, because you are praying because you need Him. You need the Lord your God. Amen po ba? Kayo may pagsubok, may sitwasyon, may mga problema, pray. Pag ikaw nag-pray, naiwas ka sa kasalanan. Pag ikaw nag-pray, hindi ka na nagkakasala kasi laging may komunikasyon ka sa Diyos nagbibigay dunong, karunungan, kaunawaan na maging lumakad ka na matuwid sa kanyang harapan. Ang prayer po, napakalaking impact sa buhay ng isang tao. Talking to God. Pagkausap mo ang Diyos lagi, araw at gabi, iwas kasalanan. Dahil yung impartation of the Spirit of God ay nasa iyo niya. Magliliwanag ka, magniningning ka, maging makita sa iyo ang kalwalhatian ng Diyos. Siya kausap mo lagi. Pero pag tao kausap mo lagi, tao na sa sanlibutan, ganun ka na rin kung iyon lagi kausap mo kung sino yan. For example, ang kausap mo lagi ay chismosa. Do you think hindi ka na rin magkaganon? Pag sinabi, oo, si ano doon. Oo nga, nagdugtong ka rin. So, ano pareho na kayo? Naiintindihan niyo po ba? Pero yung kausap mo lagi, purely serving the Lord, working in the kingdom, ano pag ginag-usapan niyo? Oo nga, sis, kulang pa ako sa kaunawaan. Kulang pa ako sa karunungan. So, may encouragement. Are you there? Bakit napunta tayo ngayon sa ganun? Kasi very mabigat yung binibitawan ng ating kanina, ng ating exhorter. Hindi na nga exhort yun Teaching, preaching na yun. So, nagdumadaloy ang kanyang calling. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, prepared, be prepared. Kasi, one of this day, nandito na kayo sa pulpito, magtuturo. 30 years si Pastora, bilang Kristiyano.
Maawa naman kayo. Dagdagan pa 30 years ulit. Well, 90. Nanganak ulit 90 years si Pastora. Tuwag-tuwa siguro kayo dyan. Ibig sabihin, dumami pa dumami ang mga kaluluwa through your life. Naturuan na kayo eh. The other day, kasi si Pastora po, kailangan talaga tumira na sa arenda eh. May ID na ako ng arenda. Nakuha niyo po. Sige, pasok po, sister. May nadaanan kami doon sa dulo. Alam ko, isa siyang manginginom, isa siyang adik. Kasi nakahubad siya, pula mata, may hikaw. Nakuha niyo po. Doon area na yung Block 17. Kaya masarap talaga pag ikaw may puso talaga mag-win ng soul. Kahit nakaupo lang dyan, kahit sino man yan, kung nais mong abutin. Hindi hindi. At saka may isa ring babae, alam ko, one day makikita natin siya dito. Hindi na sila makapalag eh. Sabi nung adik, sabi ko, ayusin mo ng buhay mo. Gawin mo na yung tama ang lakad mo. Sabi naman ng isa, ba't alam ni Pastora yung buhay mo? Naintindihan niyo po. Lumipat ako dun sa matanda. May binitaw mo din akong salita. Sabi niya, ba't alam niya. Hindi kilala mo ba? First time ko na-meet mga yon. So yun po mga kapatid. Kahit addict o notorious sinner, kung yan nakikinig, tatanggap po yan. Amen siya ng amen. Sabi niya, sir, punta ka, mag-attend ka ng gawain. Di ba? Baka lalo ako magiging lasinggiro eh. Kasalanan ako eh. Naintindihan mo? Siya na umamin. Amen po ba? Hallelujah. Sige, papasukin niyo po sila. Amen po ba? Glory to God. So yun po mga kapatid. Marami pong mga kaluluwa sa lugar na ito na kailangan na lang pitasin. Amen? Maraming buhay kailangan nilang mismo ang Diyos magbago sa kanilang mga buhay. Praise the Lord. Kayo nakarinig na mga kapatid sa lugar na ito. Listen. Kayo na narito, narinig nyo ng katotohanan, ng ebanghelyo at buong katotohanan ng kaligtasan, the way, the truth, and the life. Kayo may ebanghelyo na, may salita na ng Diyos, mapalad kayo, may napakinggan na kayo. But many, dito sa lugar mismo ng LA, amen po ba? Wala pa napakinggan ng katotohanan ng pamaraan makapasok sa karya ng Diyos ay ang Diyos mismo si Jesus, ang kanilang kausapan araw at gabi. Ikaw ba gusto mo lumangoy sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy? Ang tanong ko ngayon. Sino gusto sa impyerno dito? Ibigay ko na lahat kay Satanas. Sige. Of course, ayaw natin doon. Dahil wala nakapahingaan doon habang buhay, habang panahon. Kaya why we are giving our time, sakripisyo, pagtitiis, magturo, mangaral, makinig man yan o hindi, ginawa mong pinapagawa ng Diyos. Yung ginagawa namin dito po, pagsunod sa Diyos. Kaya huwag kayong magalit kung nang nabibitawan dito, pagtutuwid, pagkukorek, pagpahalaga yan sa inyo dahil hindi kayo deserve ng kinini Satanas ang buhay nyo, puso, isipan nyo at kaluluwa nyo. All you need to do is to humble yourself to the Lord your God. Lord, I am a sinner. I want to be pure and holy. I want to be changed and transformed through your word. Kasi pastora, makasalanan din talaga ito noon. Maraming kalukuhan. Marunong din uminom, marunong magsigarilyo. Nagbariwana din. Naintindihan niyo po? Nanununtok din, naninipa din. Lahat po yata eh. Naghari-harian din. Kaya nga Marlin tawag sa akin sa Floodway. Wala akong sinisino kahit sino ka. Why God changed and transformed my life? For His glory alone. Hindi ko pa naintindihan nyo. Akala ko, nagsisimba naman tuwing linggo ako sa reliyon ko. Doon ako. Bihis na bihis yan.
Lahat mga anak ko, sunod yan. Nakabihis din yan. Sa unahan pa kami. Kala ko yun ang paraan sa langit. Hindi pala, no? Nung nabasa ko ang Biblia, nakita ko ang aking sarili na makasalanan, iyak ako, naiyak sa Diyos. Sabi ko, bakit ngayon lang, Lord? Bakit ngayon mo lang ako binigyan ng pagkakataon makilala ka? Doon na nagsimula, ang tingin sa akin si Raulo na kasi ayaw ko na bitawan ng Biblia. Basa ng basa, iyak ng iyak. Nakita na lang ko ng aking pamilya, bit-bit ng Bible na mahay-bahay. Mag-isa. Naintindihan niyo po, kaya niyo ba yan? Sabi, sira na ulo. Nakarinig ako, tinawag ako si Raulo doon sa Greenwood Executive Village. Naintindihan niyo po, ano na yan, nasiraan na yata yan. Parang si Amor. May Amor kasi doon na nawala sa sarili. So, ayoko na bitawan yung Biblia. Doon po nagsimula ako na marami ng yung aking barkada sa inuman, ayaw na ako nilang batiin. Kasi akala nasira na. Naintindihan niyo po ba mga kapatid, tanggihan ka na ng mga kaibigan mo? Pero tuloy pa rin ako sa Diyos. Yung floodway na yan, nasusuyod ko yan. Wala pa noon may elektrisidad doon. Kandila pa lang at lampara yung kanilang ilaw. Kaya yun po mga kapatid, why I am sharing this to you? Marami na, narinig nyo kaninang preaching yung word. Gawin natin yung pinapagawa ng Diyos. Hindi ka exempted. May part ka sa body of Christ. Kala mo, taga-upo ka, taga-pakinig ka lang, gawin mo ang pinapagawa ng Diyos. Abutin mo ang maraming hindi pa nakarinig ng Ebanghelyo na sila mapapahamak sa kamunoy ng dagat-dagat ng apoy kung wala silang unawa sa relasyon sa Diyos. Palagaan natin ang ating kapwa. Dalawang kautusan lang. Sabi ko nga sa inyo last Sunday, the two greatest commandments, kaya may bunga ng Espiritu. Mahalin mo ang Diyos na buong puso, buong isip, buong lakas. At ibigin mo yung kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So kung mahal mo ang kapwa-tao mo, kapitbahay mo yan, hindi mo anong kaano-ano. Dati mo pang kaawayan. Accountable ka dyan na bahagian sila. Pag hindi sila magbalik loob sa Diyos, wala silang makamta na kaligtasan. Dahil po iyon ang sabi ng salita ng Diyos. Patuloy, tuloy lang. Kahit ugod-ugod ka ng takbo lang sa takbuhin ng nais ng Diyos. Kung 30 years, kung 65 ako ngayon, 30 years, minus 30 years. Ilang taon lang ako noon? 30? 35? Biro mo, bata pa pala ako noon. Hanggang ngayon bata pa rin. Palakpakan natin ang Diyos. Naintindihan niyo po ba? Yun po yun, mga kapatid. Ikaw, ano na nagawa mo sa kaharian ng Diyos? Ano nagawa mo sa pinapagawa ng Diyos? O lagi ka lang pasaway. Lagi ka lang nagmamatigas. Lagi ka na lang nagpapabaya ng relasyon mo sa Diyos. Nangatwiran ka pa. Alam ko naman yan. Alam na yan. Alam na rin yan. Ba, ginawa niya pa very godmother si Lord. Alam daw ng Diyos. Nagpipray naman ako. Pipray ka na sa pansarili mo. Gawin mo ang pinapagawa ng Diyos. Doon mo patutuhanan na mahal mong kapwa mo dahil inabot mo siya dalhin sa Diyos. Amen? Again, ang tanong ko, ano bang malagang relasyon mo sa Diyos na tama o mayroon kang reliyong 10? Mga kapatid, napakinggan nyo ng katotohanan. Dalawang kahinga mo, kumpleto pa. Alam mo ang katotohanan, bakit hindi mo nalakaran ang katotohanan na nais ng Diyos maging totoo ka sa harapan ng Diyos? Ako hindi pa rin nagsasawa talaga sumunod, tumugon, dahil takot din ako maimpyerno eh. Intindihan niyo po ba? Yung parusa. Kami nga ni Sir, sa gabi, pag nag-worship na kaming dalawa, niisip ko, dalawa na lang pala kami. Nakita niyo po, tumatanda na pa rin pala kami. Lord, huwag mo kami pabayaan, Lord, ha? Kaagad naisip mo, Lord. Kasi yung aming mga anak, may kanya-kanya rin pamilya.
They need also to survive with their own family. Nag-asawa sila eh. So, kasuhin nilang pamilya din nila. Kailangan gawin din nilang maging mabuting magulang sa kanilang mga anak. Kaya sa aming dalawa, yung struggle namin, kailangan din namin maging banal, sakdal ang aming buhay sa harapan ng Diyos. Sabi nga, hindi pa perfecto ganap. But then, you are trying your best to follow and obey the Lord your God. Are you there? Nakinig ba tayo? May pakikinig po ba tayo? Hanggang may narinig pa tayo, may nagtuturo pa, magpasalamat kayo sa Diyos. May nagpapaalala sa inyo. During my time, wala talaga ako narinig na mag-share. Busy ako noon sa asosasyon, board of director, dala motor, marunong ako magmotor noon. Siga eh. Naiintindihan niyo po ba? Mag-disseminate ng meeting. Lahat po ginagawa ko para sa asosasyon kasi akala ko, nagsiserve ako sa Diyos kung nagsiserve ako sa kapwa-tao. Hindi pala ganun ang nais ng Diyos. Siya muna, sumunod ka sa nais niyang kalooban niya para lahat ng mga tao madala mo rin sa Kanya. Yun po yan talagang nais, layunin, kalooban ng Diyos sa ibabaw ng mundong ito. Ngayon ang tanong ko mga kapatid, for so many long years, how many long years ka na ba sa Diyos? Nakilala mo siya. Kailan bang spiritual birth mo? So, kailan kaya ako pinanganak spiritual? Ako, August 1994, ako pinanganak spiritual. When I read the book of Ecclesiastes sa mga ngaral, 3 days ako sa kwarto. Bakit yung mga ngaral sa New Testament, yun lang nabasa ko. All in vain is vanity, pabalik-balik. Ngalngal na ako ng ngalngal. Na nakita ko yung sarili ko, sa harapan ng Diyos, napakarumi ko. Ayoko na bitawan yung nabasa ko. Nang nabasa ko yun, iyak na ako nang iyak sa Diyos. Ayoko na kumain. Nandun ako sa kwarto nagkukulong. Kaya nga, nakakatakot. Pero ang Diyos na mismo ang nagbigay ng Espiritu niya, bumaba, ipaunawa ang kanyang kahalagahan ng kanyang mabuting ebanghelyo. So mapalad ako, ang Diyos na mismo ang nag-deal sa akin. Nakilala ko, nakita ko sarili ko na nasa kasalanan po ako. Walang nagturo sino man. Doon ako nag-start. Sige, upo kayo dyan, mag-Bible study tayo, sabi ko sa mga anak ko. Pagdating ng alas 6 dati, tinatago, halina, mag-rosaryo na tayo. Hindi na. Kayo, magbasa tayo ng Biblia. Nakuha niyo po, church? Doon po kami nagsimula. Tuwing alas 6, mag-orasyon na tayo. Yun po ang aking nagisna sa nanay ko. May altar kaming malaki, may kandila dyan. Nakadipa pa yan nanay ko lagi. Hanggang nasusunog na yung mga ribulto. Sige pa rin. Hindi naiintindihan eh. So, nung sa akin na panahon na nakilala ko ang Diyos sa pamagitan ng kanyang salita, tawag ko na sila, pray tayo. Sige, ikaw mag-opening prayer, ikaw po yung mag-closing prayer. Hindi ko pala nagmi-minister na pala ako sa mga anak ko. Sige, magsimba kayo. Kapag linggo, simba Katolik eh. Doon sa unahan pa yan kami. Bakit ikaw ayaw mo? Kayo muna, kayo na lang. Hindi ko sila pwedeng huwag, di ba? Kayo. Ay, kung saan ka doon kami. Eh, wala naman akong sinasala, walang church na ganito eh. So, mag-Bible study tayo. Sabi ko sa kanila. Doon na-develop ang aming relationship, commitment sa Diyos. Father and mother here, hoping and praying na i-apply nyo yan sa pamilya nyo. Tawagin nyo sila, mag-pray tayo. Kung di ka marunong manalangin, lalapit kayo sa Diyos. Sabihin ng Panginoon, hindi kami marunong manalangin eh. Pero sabi ng Bible, lahat tayo hindi marunong manalangin, maliban ang Espiritu ng Diyos ang magtuturo sa atin. Ang panalangin ho, hindi pa ulit-ulit. Panalangin na ikaw nakipag-usap sa Diyos. Kung mayroong kasabihin, susumbong, hingi ng tawad, paabot sa Kanya, yun po ang panalangin. Hindi po mahirap manalangin. Tulad nung abang napiprepare din ako ng madalang pagkain dito. Gabi na yung kagabi, siyempre, hihiwa ka ng mga condiments, ng mga spice. Sabi ko, Lord,
Ikaw naman nagturo nito sa akin na maging mabuti dahil ikaw ang Diyos na compassion sa lahat ng tao. Kung hindi mo ko naturuan maging mabuti at maging mabait, wala ako sa ganitong kalagayan ngayon. Pero salamat, O Lord, hindi kami naubusan sa iyong kabutihan. So hindi tao mo usap ko, Diyos na. Kaya ang pusong panatag. Yan. Blessed. Who trust God. Kahit tagtuyot, hindi ka mawawalan. Dahil sabi ng salita na, Diyos, mananagana ka pa. Overflowing. Amen. Kaya ang sabi ng Sunday daw, sobra-sobrang pagkain. Nakita nila dyan, ng iba, tinatapon lang. Wow, ha? Ang taga-renda, nagtatapon ng pagkain, ha? Kayo na ang mga anak ng Diyos. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So, umpisa tayo. Hindi pa pala nakaumpisa, Pastora. Kala ko umpisa na eh. Inumpisahan nyo na eh. Kolosas. Sige po. Pray muna tayo. Panginoon, tunay nga po, O Diyos, na ikaw lang makapagbukas ng puso at kaisipan ng aming mga kapatid sa lugar na ito, mga babae at lalaki, batang matanda. Walang imposible, Lord, na hindi nila maunawaan ang pinapahayag mo, pinapaabot mo. Tunay nga, O Diyos, salamat sa ebanghelyo mo, sa mabuting balita na pakinggan na simula pa nag-umpisa. Na patuloy ito naghayag ng katotohanan at magpahayag ng katotohanan sa bawat puso na rito, Panginoon. Lord, pinagpapala namin ang iyong salita, yung mabuting ebanghelyo, na patuloy ito magmulat na marami, na sila mahalaga sa iyo, Panginoon, dahil mahal mong lahat, kaya pinapaabot mo ito, pinahalagahan mo sila. Lord, I thank you, Lord, so much for the word that you will continue to share to your people, to teach to your people, to be enlightened, O God. Lord, thank you so much for the love that you shower to all of us. Kaya maraming salamat po, Diyos, na aming pagsalusaluhan sa piging na ito ay magbigay ng liwanag, unawa sa bawat kaisipan, Lord God. Thank you for our dear brothers and sisters, Lord, narito, na tumugon, sumunod. Patuloy mo sila pagpalain, O Diyos. Patuloy mo sila bigyan pa ng kalakasan to overcome their flesh. Na ano man, Lord, ang ginawa ng kaaway sa kanilang puso at kaisipan, hindi ito mananatili, Lord, bagkus ikaw manatili sa kanilang buhay. Kaya, Lord, thank you so much for the privilege being the son and daughter of a king sa lugar na ito, Panginoon. Maraming salamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Colossus chapter 3, verse 8 hanggang 14. Sige po. Tagalog. Pero ngayon, dapat na ninyong itakwil ang lahat na ito. Yun. Maliwanag po ba dyan ng kasulat? Maliwanag pa ba mata nyo? Sana kaisipan din. Amen. Pero ngayon, dapat na ninyong itakwil ang lahat ng ito: galit, puot, sama ng loob, paninira sa kapwa, at mga bastos na pananalita. Yun po yung ang buhay ng isang Kristiyano. So ang tanong ko, nakaintindi ba tayo sa binabasa natin ngayon? Ang sabi dyan, dapat ninyon itakwil. Pag sinabi itakwil, ano yun? Huwag ka na mamuhay, o ipamuhay ang ganitong pagbuhay. Tama po ba? Kung sa damit, yung damit mong sira-sira, isuot pa ba natin? Katauhan. Alam mo na, yun po ang sabi ng katuruan. Hindi ka na dapat magagalitin. Pastor, mabilis akong magalit. Kaya nga, ang self-control, napakahalaga. Balik na naman tayo sa buhay. Self-control. Wala talaga akong pasensya, Pastora. Madali ako mainis. Hingin mo sa Diyos na baguhin ka sa kanyang katuruan. Kasi ang Diyos lamang nakapagbago sa inyo. Amen po ba? Puot! Basa natin na naman ng Kolosas yan. Puot. Wow. Alam niyo, kapag nakalaya kayo sa puot, galit, sama ng loob, mga bagay na yan, alam niyo po ba, lahat ng mga nangailangan ng tulong na magliwanag ang kanilang buhay, mapagpala sila, lalapit na sa iyo, sa inyo. Bakit? Gagamitin ka ng Diyos na sisidlan, na pagpapala. Hindi pagpapala samantala. Pagpapala na nagliliwanag ka
na kinasiyahan ng Diyos o ng Espiritu ng Diyos para marami din mabago katulad mo. Amen po ba? Yun po mga kapatid. Paninira sa kapwa. Tayo po, naturuan dito sa lugar na ito, wala na tayong backstabbing dapat. Nasiraan mo kapwa mo. Dahil ayaw na ayaw ng Diyos na ganyang pag-uugali. Kaya kung suot mong damit, sira-sira, gutay-gutay, wala na tayong ganong suot. Katauhan, wala na sa ating katauhang ito. New wineskin. Yung pag kayo may kausap, kayo titipon, wala na yung mga green jokes. Tama po ba? Wala nang kabastusan. Pag-usapan yung kabutihan na paano tayo ba ma-asenso, paano pa tayo makasunod sa Diyos, paano tayo maging liwanag. Hindi kwentuhan natin, si ano doon, ganyan. So, hindi tayo liwanag. Wala na dapat tayo sa ganung uring katauhan. Tuloy po nga, Luis. Thank you. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa. Kasi ayaw ng Lord talaga yung sinungaling, no? Tingnan mo si Judas. Anong ginawa ni Judas nung siya po nagdahilan pa kay Jesus? Hanggang yung traitorship niya sa Diyos, kaya nga Judas pangalan niya. Nagbigti siya, hindi. Nakita yung sarili niya, kahiyan sa harapan ng Diyos. Huwag kayo magsinungaling sa isa't isa dahil hinubad niya na ang dati ninyong pagkatao at masasamang gawain. Ang totoong Kristiyano, wala na doon sa masamang gawain. At yung hinubad niya na ang luma niyang katauhan. Kaya nga, the old has gone, the new has come, you are a new creation. Kaya kung ikaw ay born again, ibig sabihin, hindi ka pinanganak sa sinapupunan ng anak mo, ng nanay mo ulit. Nabago ka through the Word of God. Dahil sa salita ng Diyos, na mabago at nabago ka. Yun po ang born again. May napakinggan ka na, sinunod mo, nagawa ka na ng Diyos sa pamagitan ng salita niya. Amen. Ang born again po hindi reliyon. Katuruan na ikaw magawa, maging katulad ka ni Kristo na sumusunod sa Ama sa langit. He is the firstborn among the brethren. Unang panganay ng Diyos na susundan natin, nag-ehemplo siya na sumunod sa Ama sa langit. Sumunod ba si Jesus sa Ama? Kahit binitay na siya. Sumunod siya para tayo maligtas. Are you there? Yun po mga kapatid. Sige, basa pa. Wala na sa masamang gawain. Yun. Isinuot na ninyo ang bagong pagkatao. Yun pong ibig sabihin. New life, new lifestyle, new creation. Amen. Ang pagkataong ito ay patuloy na binabago ng Diyos na lumikha nito. Sino ba na lumikha sa iyo? Nanay mo, tatay mo. Ginamit lang sila para mabuo ka. Pero ang creator natin ay ang Diyos pa rin. Naintindihan niyo po ba mga kapatid? Kaya naging caretaker natin ang ating mga magulang. Kasi inalaw ng Diyos niya sila ang magluwal, magdala sa iyo ng 9 months, kung ikaw nanay. Pero, sabi dito, patuloy binabago ng Diyos ang lumikha nito para maging katulad niya tayo at para makilala natin siya ng lubusan. It's very clear, the Word of God. Wala na tayo ditong baguhin pa. Kaya lang, yun ang sinasabi ko, pag wala narinig na salita ng Diyos ang marami, bulag sila sa katotohanan. Kayo, mapalad kayo ngayon dahil mararinig na kayo at napakinggan. Sa iyo na lang ngayon mamili ka. Gusto mo sa langit o gusto mo sa impyerno? Kung gusto mo sa impyerno, magpatuloy ka sa luma mong katauhan. Kasi narinig mo na eh. Paano pastora yung mga reliyon, Katoliko, Iglesia ni Cristo, Sabadista, Mormons, Jehovah, reliyon. Iba yung relasyon mo sa Diyos. Kasi kung may relasyon sa totoong Diyos, nababago ka, nagagawa ka, wala nang luma mong katauhan, na dating masamang tao, mamamatay tao ka, palaaway ka, sinungaling ka, lasinggero ka, babaero ka, wala ka na dapat ganun. Amen po ba?
Hirap naman yan, Pastor. Ang dami ko chicks eh. Ibigay mo na sa Diyos yung chicks mo. Si Lord na maging chicks mo. Wala na, dapat. Naintindihan niyo po ba ang ibig sabihin? Kung dati kang palaaway, wag mo na ang awayin mo si Satanas dahil wala siyang karapatan sa buhay mo. Dahil ikaw pag-aari na ng Diyos. So wala tayong napakinggan na salita, kaya nabubuhay tayo sa kasinungalingan at sa kapaglalasing. Pero may naparinggan na tayo ngayon. Kaya pag ikaw hindi pa rin nakinig, hindi pa rin sumunod, lalangoy ka sa dagat-dagatang apoy. Hindi ko na kasalanan yan. Sinabi ko ng katotohanan. Kala nyo hindi biro ang mangaral? Walang biro ito dito. Kaya lang may pagtitiis, may pagtsatsaga. Kasi hindi lahat nakaunawa. Akala niya nagsimba sa tuwing linggo, pero ayaw niya magbago. Maligtas yan, no? Walang kaligtasan pag walang pagbabago. Ayan, no? Patuloy na binabago ng Diyos na lumikha nito para maging katulad niya tayo. At para makilala natin siya ng lubusan. Tuloy po. Sige, bukas pa rin ulit. Sa bagong buhay na ito, wala nang pinagkaiba ang Hudyo sa hindi Hudyo. Ang tuli sa hindi tuli. Ang naturuan sa hindi naturuan. At ang alipin sa malaya dahil si Kristo na ang lahat-lahat at siya'y nasa ating lahat. We are all Gentiles. Hintil po tayo. By the grace of God, nabigyan din tayo pagkataon na inabot ng Diyos para maligtas. Hindi man tayo Hudyo, pero binigyan tayo ng Diyos para din tayo maligtas through the grace of God. Kaya ang salvation is a free gift. Huwag mo na hindian. Sumunod ka na sa Diyos. Kasi para sa iyo rin kaligtasan ito. Nakita niyo po ba? Bakit ka pa nagmamatigas hanggang ngayon? Anong pinagmalaki mo? Hirap, Pastor, sumunod eh. Marami pa akong pangarap. Anong pangarap mo? Na lumangoy ka sa impyerno? Eh, hindi pinapangarap yan. Naintindihan niyo po ba? Kaya dapat wala ka ng galit at puot. Wala na sama ng loob. Balikan natin yung una kanina. Wala ka na doon sa lumang katauhan para magtiyak ka ng maliligtas. Huwag niyo ako sisihin pag kayo po sabihin, hindi naman tinuro yan eh. Hindi naman sinabi noon yan. Sabi noon, sige lang, magpakasasa lang. Wala naman ako sinabi pakasasa kayo. Sinabi dito, magbago ka na. Amen? May tao pa ba dyan? Isang malakas na palakpak sa Diyos. Hindi ano? Si Kristo na ang lahat-lahat dapat sa iyo. At siya'y nasa ating lahat. Free gift ng Diyos ito, maligtas ka. Binigyan ka ngayon ng free will. Mamili ka. Yun. By the grace of God, sa pamagitan ng kanyang habag, naabot ka. Ngayon, nagmatigas ka pa. Sino ka ba? Pinahabagan lang tayo, we are all Gentiles, hindi tayo Hudyo. Pero napasali tayo sa kaligtasan na binigay na ng Diyos. Amen! Kawawa ka naman habang buhay ka lalangoy na wala ang kapahingahan. Ngayon, alam mo ng katotohanan na hindi ka talaga papasok sa langit kung nanatili ka sa luma mong katauhan. Dahil totoo ang impyerno, totoo ang langit, at walang purgatorio sa Biblia. Are you there? Walang purgatorio. Magbasa ka ng Bible, sabi natin kapatid. Dahil makikita mong katotohanan, makapangusap ang Diyos sa iyo ng nais ng Diyos na mapagpapang buhay mo dito pa lang sa lupa, maranasan mo ng langit ang kapayapaan na binigay ng Diyos sa buhay mo. Are you there? Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Next, sige po. Meron pa. Kaya bilang mga banal at minamahal na mga pinili ng Diyos, biro nyo pa nga kapatid, pinili ka na pala. Bakit ka pa nagmamatigas? No? Kaya bilang mga banal at minamahal ng mga pinili ng Diyos, sino pumili? Dapat kayong maging mapagmalasakit, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at mapagtiis.
See? Mali bang pagkasulat? Kung English yon, medyo mahirap intindihin kasi English. Ito Tagalog, oh. Kahit Ilonggo ka pa, maliwanag, oh. Mapagmalasakit, maganda ang kalooban, mapagkumbaba, mabait at mapagtiis. Amen? Ikaw na ba ito? Ikaw na ba ito? Maganda ang kalooban mo? Ikaw na ba ito? Mapakumbaba ka ba? Tingnan mo nga katabi mo kung marunong magpakumbaba yan. Mabait ka ba? Mapagtiis. Oh, mapagtiis daw. Minsan, kailangan gawin mo ng tama para ganap. Amen? So, 13. Hallelujah. Oh, sabay-sabay nga tayo, mabigkas ba yan? Magpasensyahan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Wow. Marunong pala kayo magbasa. Amen. Dahil pinatawad din kayo ng wow, sana all. Amen po ba? Iyon dito pa lang, wala na may pumapasa eh. Prideful kasi. Ay, mas gusto pa isipin, yung sinabi, baka sabihin ng tao, baka sabihin niya. Walang humbleness eh. Wala tayong pakialam sa tao, sino man. Ang pakialaman natin, masakta natin ang Diyos. Masakta natin ang puso ng Diyos dahil hindi natin pinalagahan ang katuroan niya. Amen? Yung maliwanag, magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Wow. Amen! Hirap, no? Mga kapatid, maging totoo. Hindi ko talaga mapatawad eh. Saktan ako eh. Lalo yung mag-best friend. Ooh. Nasaktan ako dati, ako lang mahal niyan. Ngayon, marami na siya minahal. Ooh. Hindi biro yan. Sa Amerika, sa California, 65 na yung nakipagdikit sa akin, naging best friend ko. Retired nurse po siya. Maya-maya, tawag yan. Sora, anong ginagawa mo? Hello? Ito rin sa kama. Bumangon ka na, halika na, pasyal tayo. Hindi kotse siya eh. Retired nurse yun. Mas matanda sa akin. Aba, selosa. Ayaw niya ako makipagkaibigan sa iba. Naiintindihan niyo po ba? Pero Kristiyano, sa worship pa yun na-assign. Pag ako may kausap na iba, nagkagalit. Sabi ko, ano bang turo na tinanggap nito? Kasi ibang ministry sila, bago lang ko doon sa church nila eh. Pero nagdikit siya sa akin. Hanggang naging close kami, inunawa ko siya kasi gusto ko ma-impart sa kanya yung natutunan ko sa Diyos. Hello, Pastora, anong gawa mo? Punta na ako dyan, dalian mo. Bis ka na, bakit saan tayo pupunta, sis? Kahit saan. Ganon siya ka-demanding. Manregaluhan ako yan ng mga alahas. Basta pag ako nagmahal, Pastora, bigay ko lang. Pero wag ka makipagkaibigan sa iba. Yun po yun. Sabi ko, ibang tinanggap niyang turo. Hello! Hindi dapat ganun mga kapatid, yung mga kapatid sa lugar na ito. Lahat mahalin natin. Naintindihan niyo po. Kahit ano man yan, sino man yan, bata, matanda, kaya mo mahalin. Amen po ba? Thank you, Lord. Thank you. Yun po nais ng Diyos ipabot ngayon. Oh. Dama ako kaagad. Oh. Huwag tayong magtangi ng tao. Nakita mo man gusgusin niya, hindi nakabihis siyang walang-wala yan. Mahalin mo pa rin yan. Dahil nais ng Diyos, mahalin mo ang mga tao sa paligid mo. Hallelujah! Pag umangat yan, pagpapala yan sa buhay mo. Glory to God. Ay, Jesus. Hindi ko talaga lubos maintindihan. Marami nagsasabi, Christian po kami. Marami nagsasabi, Kristiyano po ako. Bakit namimili ng kaibigan? Dapat wala na sa'yo yan. Punta tayo sa arenda. Bakit tayo sa arenda?
Bakit ano pong mayroon sa arenda na ayaw sa arenda? Gusto sa malalaking church. Dahil mahirap ang mga tao dito, sinasabi mahirap. Walang mahirap dito. Mahirap na sumunod sa Diyos. Mayroon, palakpakan natin sa Diyos. Amen? Hallelujah. Nalulungkot ako eh. Ito, kung minsan napanood mo ako eh. Alam mo yan kung sino ka. Ayaw sa arenda kasi. Wala tayo aircon dito. Sino may pera dyan? Magpa-aircon na nga kayo. Naintindihan niyo po ba? Hindi po tiles natin madulas. Pero ang mahalaga, mayroon kayo natutunan na mula sa Diyos na kayo maging matuwid, maging banal, sakdal na pagbubuhay sa darating na araw at panahon. Hindi sa malaki kangang church, walang pansinan. Yun tinatawag para sa iyo, eskriba. Mga Pharisees, they know the word. Alam nilang salita ng Diyos. Nagbabasa rin yan. Pero ayaw sumunod. Dahil ang malaga sa kanila, ang nais lang nilang damdamin at pakiramdam. Kaya nga sabi ng Bible, may pagtitiis, may pagtsatsaga. Malaking ang church nyo, nandun lahat ng mga life-size na rebulto. Makakatulong ba sa iyo yan? No. Yung relationship mo sa Diyos ang mahalaga. Hindi yung mga palamuti, yung mga gagandahan sa paningin. But ang mahalaga, ikaw at ang Diyos. Amen? Sa mga nanay, tatay rito, palahalaan ninyo lagi yung mga anak na bumalik loob na sa Diyos, sumunod sa Diyos, umibig sa Diyos. Kaya lang, paano mo sabihan mga anak mo na sumunod, umibig sa Diyos, ikaw mismo wala pang pag-ibig sa Diyos? Di ba ba? Marami po. Lumaki na siya, tumanda na siya. Ngayon ang anak niya, halos kakapantay niya na, hindi sila kapareho ng edad, pero kasing taas niya na. Nakita niya yung anak niya, nagtatagay na rin. Kasama niya. Ano ba nakita sa'yo? Ano ba na patutuo mo sa anak mo? Tagay tayo. Ngayon yung si tatay, ito ha, may nagkwento sa akin, taga rito yan. Sabi niya, Pastora, hindi ko na maturuan anak ko eh. Bakit? Kasi dati, maliliit pa sila. Wala akong ginawa, uminom na uminom. Naglalasing ako, Pastora. So ngayon, nang sinaway ko siya, bakit tatay, doon ikaw ganun din ah. Eh ngayon may sakit ka na, kaya hindi ka na makainom. Naintindihan niyo po ba? Totoo yan, nandyan lang, bahay niyan. May sakit na ako, kaya hindi na kuminom. Bawal na. Kaya sinaway ko yung mga anak ko. Sabi, bakit ikaw nang umiinom ka noon ha? Pinabayaan ka lang namin ha. Ngayon may sakit ka na kasi, kaya hindi ka na makainom. Sakit, no? So binalik ng anak, yung ginagawa ng tatay niya. Nang sinasaway sila, nung maliliit pa sila, nakikita siya, wala siyang ginawa maglasing na maglasing. Pero kayo dito sa lugar na ito, so many teaching, so many correction. A lot of word of God just given. Gawin mo na lang ngayon, mamili ka kung saan gusto mong buhay. You want to go with God into His kingdom or the kingdom of darkness? Dahil narinig mo na, hindi wag mo sisihin nanay mo, wag mo sisihin tatay mo, ikaw na ngayon nakarinig ka na ng katotohanan ng ebanghelyo. Ang nanatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Ngunit, yun, hindi nanatili, may kaparusahan at kapahamakan. Ito mga kahapon na share eh. Matthew 7, tapusin natin muna, sandali. Tapusin natin yung 14. At higit sa lahat, magmahalan kayo dahil ito ang magdudulot ng tunay na pagkakaisa. So the unity of the body of Christ, yun po ang napakalaga sa isang church. United in one spirit. One spirit and one accord, loving the Lord your God. Pagkakaisa.
Kaya nga, pag wala tayong away kung nagkakaisa tayo sa Espiritu, isa lang na Espiritu na masama sa atin. Yung banal na Espiritu ng Diyos. Kaya napansin nyo, hindi naman natin pinabigyan palaga yung bulong ng kaaway dapat Kasi matatag na tayo sa ating pananalig panampalataya. Kaya magmahalan kayo. Pwede mo ba sabihin sa katabi mo, mahal kita? Ha? Uy, kahit lalaki katabi mo, sabihan mo, sige, Brad. Ha? Brad. Babae man yan, lalaki katabi mo. Ang pagmamahal ni Kristo para sa lahat. So sabihin mo sa kanya, mahal kita. Ano may daw pa? Walang daw. Totoo kang mahal kita. Yun po yung unity, pagkakaisa. Amen po ba? Hoy, Sterelen ha? Dito ka, wag layo na yan ni Brother Angelbert. Mag-isip ako ng mali. Sige. Ngayon, amen po ba? Masaya ka na ba? Yun ang masaya. May ngiti, may galak, may sigla. Yun po yung bunga ng Espiritu ng Diyos. Joy, peace, may katiwasayan, may kagalakan, at higit sa lahat, ang pag-ibig ng Diyos sa puso mo na dadaloy sa iba. Amen! Ito, babala ito. Sino pa gusto mangaral magturo dito? Kaya, Panginoon, minamahal kita, paglilingkuran ka habang nabubo. Matthew 7:21, sige. Again. Meron mo 30 years na si Pastora pala. Marami ang tumatawag sa akin na Panginoon, pero hindi ito nangahulugan na makapasok sila sa kaharian ng langit. Di ba kayo natatakot? Sana, nabasa mo ngayon? Bakit kaya? Maraming tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangahulugan na makapasok sila sa kaharian ng langit. Ito nakakalungkot, no? Tumatawag ka nga sa Diyos, pero hindi ka makapasok. Why? Ang mga tao lang na sumusunod, sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang magpapabilang sa kanyang kaharian. Hindi ba kayo natatakot sa sinabi? Hindi lahat na tumatawag na Panginoon. Sino kaya nagsabi nito? Bakit sinabi dito, ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang magpabilang sa kanyang kaharian? Si Jesus ba ito? Church? Naintindihan niyo ba binasa niyo? Hindi lahat makapasok kahit tumatawag ng Panginoon. Dahil kailangan mong sumunod sa kalooban ng aking Ama na sa langit na mapapabilang sa kanyang kaharian. Sige, buksan, tuloy. Marami ang magsasabi sa akin sa araw ng paghukom. Alam mo si Jesus itong salita, di po ba? Panginoon, hindi ba't isa sa ngalan niyo ay nagpahayag kami ng iyong salita? Nagpapahayag, mangangaral, tagapagturo. Nagpalayas ng masamang espiritu at gumawa ng maraming himala. Akala niyo maligtas ka na dahil gumagawa ka na ng ganyan Pero kung hindi ka sumusunod at gumawa sa kalooban ng Ama sa langit, wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos. Sige, tuloy po tayo. Kahit ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Sino nagsabi dito? Si Jesus. So narinig nyo, hindi lahat makapasok pag hindi ka sumunod sa kalooban ng Ama sa langit. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Bakit hindi mo na gawin mabuti ngayon? Ang pagkatao mo, yung pag-uugali mo. Bakit di ka na mabubuhay ngayon na bago ka, ginawa ka na ng ebanghelyo ng Diyos? Ito, babala na ito, paalala na sa atin lahat. Walang exempted dito. Ngunit sabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Hallelujah, Lord. Amen mo ba, church? Sige, isa pa po. Ano sabi?
Kaya ang sinumang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Yung sumusunod. Kanina kasi sabi ng exhorter, yung obedience napakalaga. Ayan, kasi may basis po tayo. Hindi to gawang katang kwento lang. Guidelines na yan, na ikaw papasok sa langit, susunod ka lang, maging mabuti kang tao, kalooban. Amen? Kaya sometimes, just because, akala natin okay lang tayo, pero pala hindi okay. Hallelujah. Balikan nga natin ang Colossus chapter 1, verse 14. Ano kaya nakasulat doon? At sa pamagitan ng kanyang anak, sino to? Yung Ama sa Langit. Amin po ba? Tinubos niya tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad na ang ating mga... So, pinatawad ka na ba? Bakit balik ka pa sa kasalanan kung pinatawad ka na pala? Palagahan mo kaluluwa mo, brother and sister. Palagahan mo ng kaluluwa mo, palagahan. Kasi hindi ka naman pwedeng kakapit sa, ano ba yung dulo ng damit? Pundilyo? Laylay ng damit ng sino man na makasama ka sa langit. Kanya-kanya tayo haharap sa huling paghukom. Sabi kanina doon saan yung Matthew? Sa pamagitan ng kanyang anak, tinubos niya tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad na ng ating mga kasalanan. Ito po, mga kapatid, to make it clear. When we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, it means nagsisi ka na ng tudo-tudo ng kasalanan mo. Walang reservation. Ibig sabihin, humingi ka ng tawad sa Diyos, huwag ka nang magbalik-balikan ng kasalanan. Kasi yung pinatawad na nga tayo, nagpapako na siya sa krus para maligtas ka lang. Pero hindi mo binigyan ng palaga. Tapos sabi na marami may reliyon, mamatay, sarado, kandado, yun pa rin ang reliyon, kita mo yung buhay, lugmok na. Pinagmalaki pang reliyon, hindi makakaligtas sa iyong reliyon. Maligtas ka sa pamagitan ng pagbabago ng buhay na binigay na ng Diyos sa iyo sa krus ng Kalbaryo. Kaya yun, sa pamagitan ng kanyang anak, tinubos niya tayo ng ibig sabihin ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Are you there? Yun po mga kapatid. Sige, Colossus 1:18. Yun, sinabi ko yan kanina. Si Kristo ang ulo ng iglesia na kanyang katawan, siya ang pinagmula nito, ang unang nabuhay sa mga patay para maging pinakadakila siya sa lahat. The firstborn among the brethren. Ibig sabihin, sa pamagitan ng buhay ni Jesus, siya pong tularan natin. Kaya nga tawag sa atin, daughter and son of king. Si Kristo ang ating sinundang buhay, pamumuhay. Pag na-impart na sa atin ang buhay na ginawa na ni Jesus, it means mayroon tayo bahagi sa karyaan ng Diyos. Are you there? Hallelujah. Sige, Colossus 1:28. Kaya nga, ipinangaral namin si Kristo sa lahat ng tao. Sino yung pangaral nyo? Si Kristo. Sa lahat ng tao, pinapalalahanan at tinuturuan namin ang bawat isa ayon sa karunungan na binigay sa amin ng Diyos. Sa ganong may harap namin ang bawat isa sa Diyos ng ganap sa pakikipag-isa nila kay Kristo. Yun ang trabaho ng mga ngaral, tagapagturo. Pero kung mali yung nangangaral, heretic, yung iba yung unawaan, hindi talaga mabago ang isang tao. Kasi maliwanag naman, Salita na ito ng Diyos. Kaya nga, pinangaral namin si Kristo sa lahat ng tao, pinapalalahanan at tinuturuan namin ang bawat isa ayon sa karunungan na binigay niya sa amin ng Diyos. Sa ganon ay may harap namin ang bawat isa sa Diyos na ganap sa pakipag-isa nila kay Kristo. So the importance of your relationship with the Lord. Amen po ba, church? Wow.
Narinig sila ngayon, araw na to. Kaya hindi pwede ho na pabaya tayo. Balik tayo doon sa Colossus chapter 1, chapter 3. Saan na ba tayo kanina doon? Last? 13, 14? Chapter 3, 13, 14? Walang 15. Sige lang. Pag-arinin niyo ang mga puso niyo ang kapayapaan ni Kristo sapagkat bilang mga bahagi. Ayan. Pag-arinin niyo sa mga puso ninyo ang kapayapaan ni Kristo sapagkat bilang mga bahagi ng isang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Dapat din kayo maging magpapasalamat. Yun lang gawin mo. Wala ka na ibang gawin pa. Magpasalamat sa Diyos araw at gabi. Tapos na tayo doon sa traditional belief. Yung may orasyon. Yung may... Okay. Sino po ba dyan may mga dasal pa na Latin? Orasyon. Kasi sa Mindanao, uso yung may mga orasyon eh. May salamangka. Parang di daw kagatin ng aso. May... Ano yan? May sinasabi. May sinasabing Latin. May rami akong dati ganyan. Kasi pamahiin eh, yung tinanggap mo rin sa magulang mo. Pero pinalaya na tayo ng Diyos dyan. Dapat wala ka ng mga orasyon. Amen? Pag may orasyon ka pa dyan, itapon mo na yan, sunugin mo na yan. Huwag mo na ingatan yan dahil hindi yan sa Lord. Kaya mga kapatid, ano pang gusto nyong turo? Ano pang gusto nyo marinig? Kasi ang totoong tao na pagarian na ng Diyos, bago ng kanyang imahin. Amen? Ang pinagarian na ni Kristo, bago ng kanyang imahin. Siya po ay may kabanalan na. Ang integridad niya ay nanindigan sa katuwiran ng Diyos. Amen? Huwag ka matakot sa sinabi ng tao, matakot ka sa sinabi ng Diyos. Through His Word. Sa mga salita, sa Ebanghelyo, matakot ka sa sinabi ng katuruan ng Diyos para malakaran mo itong tamang buhay mo. Saan ka mang sulok ng mundo dadalhin? Tamang halakad mo, hakbang mo, sasamahan ka ng Diyos. Are you there? Hallelujah. Kaya ang kabutihan na tinanggap mo sa Diyos, ikaw ganun ka na rin. Sino pa dito walang hiya hanggang ngayon? Hello? Of course, pag ikaw na pag-arian ni Kristo, maganda ng iyong kalooban, mabuti ka ng tao, mahabagin ka, mapagmahal ka, mapagunawa ka, higit sa lahat sa iyo ay maganda. Yun po ang ibig sabihin na sa iyo na si Kristo sa buhay mo. Higit sa lahat, marunong ka magpakumbaba, marunong kang umunawa, at sa iyo na ang kaamuhan. So, the fruit of the Spirit, which is naturo natin last Sunday. So, mga kapatid, thank you so much sa pagbabago mo ngayon. Sino dati yung mahiyain? Ngayon, ano ka na? Parang ayaw sumagot. Hindi negative, ha? Mahiyain ka, ayaw makita ang tao, hiyang-hiya ka. Wala na tayo sa ganun. Hindi naman walang hiya, di po ba? Kasi pag sinabi na walang hiya, iba yun. Ibig sabihin na sa iyo na ang kaamuhan ni Kristo. Kaya dati mahihayin ka, nakita ng liwanag sa iyo, kaluwalhatian, kaningningan ng Diyos. Amen? Kaya hindi ka na nahiya umarap kanino man. Dahil anak ka ng may-ari ng langit at lupa. Anak ka ng makapangyarihang Diyos, nagbigay buhay. So ano pa naantay mo, church? Kita-kita ngayon, ha? Bukas makalawa na wala ka na naman. Ayun, nakakalungkot. Wala na ako dun. Taas ko na. Maging Poncio Pilato na rin ako, Lord. Bahala ka na. Ngayon, kasama ka pa sa prayer ko, araw-gabi. Pero pag hininto na ng Lord, burado ka na. Wala na, sorry. Yun. Dati, nasa prayer item kita. Lagi ka mention, Lord, ikaw na Lord. Pero pag binura na yan sa puso, isip ng isang
mapanalanginin, kawawa ka. Putaktihin ka ng kampo ng kadiliman. Amen? Kaya tingnan mo katabi mo. Tandaan mo yung mukha na yan. Sige, tingnan mo, wag, sumunod kayo. Isama mo yan sa panalangin. Ng mukhang yan. Kung may pahalaga ka. Naintindihan mo po ba? Bakit hindi mo pa kilala katabi mo? Isama mo yan sa prayer item mo araw at gabi na siya mapagpala, siya makalaya, siya mananagumpay, siya maging tunay na anak ng Diyos. Amen po ba? Yun po ang trabaho natin lahat. To pray for each other, for one another. Hindi biro ang paging totoong Kristiyano. Walang tinatanging tao. Nakalungkot ng maraming church. Alam niyo po bakit? Bakit ko nasabi? Galing din ako sa iba-ibang sulok ng mundo eh. Gusto lang sila lang. Sila lang yung maligtas. 6, 7 sila lang. Hanggang ngayon, 10 taon, 15 anyos na. Dekada na, sila pa rin. Hindi na nadagdagan. Bakit? Gusto nila sila lang. Ang sabi ng Diyos, go out! Matthew 28. Tama po ba? Or Matthew 20 verse 19-20 yun. Hindi ko nakalimutan yun Oh, thank you Lord. Ano mabango? Mabango. Gutom na kayo? Ayan ano sabi? Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Kanino? Kay Pastora? Kay Jesus? Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. This is the Great Commission given by God to all of us. Great Commission yan. Go out and preach the gospel. Tingnan nga, 20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Yun ang Great Commission, yun ang trabaho mo, kalooban ng Diyos. Are you there? Oh, church! Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko, kaya nga tinuturuan kayo. Ngayon kung may tinanggap ka, i-share mo rin sa iba para mapabilang ka sa hanay ng kaligtasan ng binigay na ng Diyos. Kalooban ng Diyos sinunod mo. Kaya yung Matthew 7:21, hindi kita kilala, kayong gumagawa na hindi tama. Kayong mga masama, hindi ko kayo kilala. So, thank you, Jesus. Hallelujah. Again, tingnan mo yung katabi mo. Huwag mo siya kalimutan yung mukha niyan. Tanungin mo pa pangalan niya mamaya. Panalangin mo siya. Kailangan niya ng prayer. Tanungin mo siya, anong gusto mong prayer? Yumaman o maligtas? Amen po ba? Ano panalangin ng gusto niya? Yumaman o maligtas? Yun. Palakpakan natin ang Diyos. Glory to God. Amen. Yun po napakalagang panalangin. Maligtas tayo lahat. Amen po ba?